Yan, nabalitaan niyo ba na nagkasakit si Doc Willie Ong? Marami siyang followers, marami siyang binibigay na advice sa mga about sa sakit, about sa health. And marami ang mga Pilipino, lalo mga Pilipino na umaasa sa mga information na galing kay Dr. Willie Ong. Pero ngayon may kinakaharap siya na sakit. Pero ang nabanggit niya sa video niya, kung gusto niyong panoorin, nasa YouTube. Sabi niya, stress is the number one killer daw today. Meron siyang sarcoma, and nabanggit niya na doon na baka nakuha niya yung sa stress kasi naapektuhan siya ng malala sa bashing. Kasi about yata dun sa pagtakbo niya na vice president last time. And nabanggit niya yun na stress talaga. So ako naniniwala ako na stress talaga is number one na nagkakos ng mga sakit-sakit sa atin. Kaya as much as possible, although mahirap siyang gawin na i-zero out talaga yung wag entertain yung stress, piliin na lang natin yung stress na papapasukin natin sa mga sarili natin. Kaya wag natin problemahin lahat kung hindi naman natin problema. Kung hindi na naman makakaapekto sa buhay natin, wag na nating pansinin. I-save na lang natin yung mga stress na yon kasi 'di ba sabi ko nga hindi naman lahat mabablock natin. So piliin natin yung mga hindi naman kailangan pansinin, wag na nating pansinin. Kung about to sa mga tao sa paligid natin, sa mga katrabaho natin, yung mga ginagawa nila na nakakapagpa-stress sa atin, kung pwede naman nating wag pakinggan, wag entertain, wag na lang. Kung about sa sarili at sa family, siguro yon i-save natin yung energy natin doon. Kasi kailangan natin yung i-deal. Pero kung hindi naman tungkol sa atin at sa pamilya natin at sa mga malalapit na tao sa atin, wag na lang. Kasi totoo na ang hirap i-deal ang araw ng kung ano-anong iniisip natin. May mga sarili-sarili tayong problema. So, tumulong tayo pagkaya. Alam mo yun, palakasin natin yung sarili natin. And yun, kasi talagang stress. Maglilitawan lahat ng problema ng katawan natin kapag puro stress yung meron tayo. So, life lesson from our favorite Dr. Willie Ong: enjoy life at distress more often. Kasi nga, lalo yung mga tao na masayahin, hindi nyo alam po yung pinagdadaanan niya. So, maging mabait na lang tayo. But again, yung stress, nandyan lagi yan sa paligid. So, piliin natin kung ano yung papasok sa atin. Para pagdating ng araw na meron tayong problema na kailangang harapin na hindi natin pwedeng iwasan, meron tayong energy. Huwag na nating ubusin yun sa ibang bagay na hindi naman worth it, kumbaga. So, yan. Kaya ako, napapansin yan, kilala ako ng mga tao sa paligid ng mga pamilya ko. Bihira ako makipag-usap lately kasi mas pinipili ko mag-save ng energy. Pero it doesn't mean na ayoko na sa pamilya ko, sa mga taong malalapit sa akin. At yung time ko, yung energy ko, minsan binibigay ko na lang sa pahinga. And kung kailangan yung presensya ko at hinihingi ng pagkakataon, doon ko ibinibigay. Pero hindi kagaya ng dati na hindi pa problema, pinoproblema ko na. At hindi pa ako kailangan, pinipresenta ko na yung sarili ko. So yun, sa mga nagmamahal sa akin, naintindihan nila yan. At sa mga totoong nakakilala sa akin. So, yun lang. Love yourself. Take care of yourself. And yun, mag-live good na rin kayo. Maisingit ko lang. Diba? Mura lang. Organic pa.